Mga babae. Yan ang libangan at bisyo ni Leonardo Percival, i.e. Leo. Isang business tycoon na kilala sa pagiging isang hot at multimilyonaryong CEO sa buong bansa. Siya ang may-ari ng Leo Des Company, na siyang pinakasikat at suki na ng mga landlord at manager sa disenyo ng kanilang building at iba pang istruktura. Bigyan mo pa ako ng isang Scotch whiskey, lasing na request ni Leo sa bartender. Kasalukuyan siyang nasa isang exclusive night bar ngayon, nakaupo sa bar counter at nagpapakalasing. Nasa dance floor ang mga mata nito habang matyaga niyang hinihintay na iserve na sa kanya ang isa pang baso ng Scotch whiskey na inorder niya. They're all the same. Lahat ng babae pare-pareho. Kung hindi pera ang habol sa'yo, malamang katawan mo ang rason kung bakit buntot sila ng buntot sa'yo. Unfortunately, ako ang unang nagsasawa kaya't ako ang nang iiwan. Laruan ko lang sila. But I'm still hoping na makakita ako ng isang babaeng ibang-iba sa kanila. Pagkausap ni Leo sa sarili nito habang iniirapan ang mga babaeng nasa dance floor na binabalingan siya ng mapang-akit na tingin. Iritable ito dahil wala siya sa mood ngayon at klaro pa rin ang paningin niya dahil hindi pa siya masyadong lasing. Nakakailang baso pa lamang siya dahil kalahating oras pa lang ang nakalipas nang pumarito siya sa bar. Anak ng... Ba't ang tagal ng one glass na order ko? You know naman na pinakaayaw ko sa lahat yung pinaghihintay ako ng matagal. I'm easy customer. Dapat alisto kayo sa tuwing nandito ako. Bulyalas ni Leo sabay pakawala ng malakas na hampas sa bar table. Nangatog tuloy sa takot ang bartender, kaya't dali-dali na nitong isinalin sa wine glass ang isang bote ng Scotch whiskey at isinerve kay Leo. Alisto namang humahakbang papalapit kay Leo ang dalawang bodyguard nito, ngunit sumenyas agad siya na ayos lang ang lahat kaya't umatras din sila pabalik sa kanilang kinatatayuan. Dinakma ni Leo ang baso sa kanyang harapan at nilaklak ang whiskey nitong laman. Isa pa. Muling request niya. Aktibo namang kinuha ng bartender ang baso nito at kaagad na sinalinan ng whiskey. Nilunod ni Leo ang sarili nito sa alak hanggang sa magsawa siya, at kaya tumungo na siya sa dance floor upang sumayaw. Hi, I'm Hottie Leonardo Percival. Wanna have fun with me tonight? Malapit lang ang kondo ko. Baka gusto mo akong samahan ngayong gabi. Isang babae na naka-bodycon skirt at halter top ang lumapit kay Leo at marahang hinaplos ang dibdib nito. Kaagad namang dinakma ni Leo ang kamay ng babae at saka mapusok na inilayo sa kanyang gawi. Get away from me. Wala ako sa mood. At saka isa pa, mukhang gamang-gamit ka na. Don't wanna play with a girl na masyadong napakinabangan na. Napasimangot ang babae sabay dilat ng mga mata nito kay Leo. But if may kilala kang hot chicks na di pa masyadong gamit, give this card to her. Pakisabi, I'm just one call away. Dinukot ni Leo ang business card nito sa kanyang chest pocket, kung saan nakalakip ng card na iyon ang kanyang numero, at saka ibinigay sa babaeng nasa kanyang harapan na kanina pa nakasimangot. Kaagad namang hinablot ng babae ang card at mabilis na isinilid sa kanyang sling bag fine. Alam ko namang mapapahamak ako kapag di kita sinunod, sambat nga ng babae sa bailisan kay Leo. Umiti ng matalim ang binata. Alam niyang kilala siya ng mga tao sa exclusive bar na ito gayong madalas siyang nagwawalwal dito. Nagulo ang buhok niya kaya't hinawi niya ito. Nais niyang may maiuwi naman siyang babae ngayong gabi sa isang 5-star hotel, kaya't lumakad siya at sinuyod ang dance floor upang maghanap kung saan-saan siya napunta at kung saan-saan niya tinatahak ang kanyang paningin. Siniyasat nito ang bawat nadadaanan niya, ngunit puro mukhang prosti at gold digger lang ang nakikita niya. Sawang-sawa na siya sa mga ganong klaseng babae kaya naman napakuyom ang kanyang kamao. Ilang segundo lang, habang sinisiyasat ni Leo ang dance floor, ay bigla na lang itong napatigil sa paglalakad ng may nabangga ito. Aray! Angal ng babaeng nabangga ni Leo. It's your fault. Di ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Ani Leo. Tumingala naman sa kanya ang babae upang makita nito kung sino ang bumangga sa kanya. Napasinghap na lang sa hangin si Leo nang pumaskil na ang mukha ng magandang babae sa kanyang bisyon. Isang babae na may angelic face at mukhang inosente. Simple lang ang pananamit at walang suot na make-up bukod sa lipstick nitong di masyadong mapusyaw. Hindi ko po kayo nakita. Pasensya na, sir,
Humingi ang babae ng paumanhin, habang si Leo naman ay focus na focus lang ang paningin sa kanyang mukha at dahan-dahan nang ibinababa sa kanyang katawan. Nakaradam ng pagkailang ang babae kaya't akma sana itong aalis, ngunit agad na dinakma ni Leo ang pulsuhan nito at hinila papalapit sa kanya. Ano pong ginagawa niyo? Bitiwan niyo po ako. Hinihintay na ako ng kaibigan ko. Nagpaalam lang ako saglit sa kanya na gagamit ako ng teeth. Kilala mo ba ako? Hindi po, sir. Pasensya na pero kailangan ko na talagang umalis. Nagmamadali ho ako. Pilit na binabawi ng babae ang pulsuhan nito, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Leo. I'm Leonardo Percival, the CEO of Leudis Company. So ngayon, kilala mo na ako. Sure naman akong narinig mo na ang pangalan ko. Maybe before, o nakita mo na itong mukha ko sa mga billboards and magazines. Pasensya na ho talaga pero ngayon ko lang narinig yung pangalan mo. Saka ngayon lang din kita nakita. Hindi po kasi ako masyadong updated sa mga news or chismis na related about business. Pero, sir, please lang ho, baka wala niyo na po ako bago pa dumilim itong paningin ko, mahinahon ngunit may pagkamahapang nasambit nito. Walang ibang ginagawa si Leo, kundi ang patamaan lang ito ng ngiting nakakakilabot. 1 million gusto mo. Madami nang mabibili mo noon. Like makeups, expensive bags, at kung ano-ano pa. Para saan naman yung 1 milyon na ino-offer mo? For the one night stand. Ayaw mo noon. Nag-enjoy na at bumiyaheng langit ka na nga, may 1 milyon ka pa. Kaagad na nagdilim ang paningin ng babae nang sabihin iyon ni Leo. Iritable siya rito dahil nagagawa pa nitong umisi habang ino-offeran siya ng madumi. Tikom lang ang bibig ng babae, ngunit kusang namuo ang kamao sa kanyang kanang kamay at di niya napigilan na isuntok yon sa mukha ni Leo. Ouch! Angal ni Leo habang sapo ang kanyang kanang pisngi. Nagmura pa ito ng malakas bago dinura ang dugong namuo sa kanyang bibig. Boss, may problema ba dito? Kaagad na lumapit ang 2 bodyguard nito. Umiling lang si Leo sabay kawala sa kamay ng babae. Doon mo ay offer yang 1 milyon mo sa mga squatters area. Madami doong bayarang babae. Wag ako ang alukin mo sa ganyan, sir, dahil inosente ako at malinis ang perang natatanggap ko galing sa hirap at pagod ko sa trabaho. Matapang pang saad ng babae bago humakbang papalayo kay Leo. Akma pa sana itong pipigilan at hahablutin ng isang bodyguard ni Leo, ngunit pinigilan niya ito. Boss, mukhang masama ang tabas ng dila ng babaeng yun sa inyo. Kung gusto mo, tuluyan na namin. Shut up! Gusto ko ang babaeng yan. Do a background check on her. Kilalanin niyo siya pati ang pamilya niya. Lahat-lahat ng tungkol sa kanya, alamin niyo, mariing utos ni Leo. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali ang babae na pumunta sa table ng kaibigan nito. Hoy, Celine, ang tagal mo ah. Kanina pa kita hinihintay, bungad ni Faye, ang kaibigan ni Celine. Hoy, ano yan, B? Ba't namumula ang kamay mo? Anito nang mapansin ang namumulang kamay ni Celine. Wala. May manyakis kasing lalaki doon sa dance floor. Inoferan ba naman ako ng 1 milyon kapalit ng one night stand? Nandilim ang paningin ko sa kanya kaya yun, nasapak ko siya. Sabi ko naman sa'yo ayaw na ayaw ko talaga sa isang lugar na kagaya nito. Kung di mo lang talaga birthday, hinding-hindi kita sasamahan dito. Naupo na si Celine sa harap ng kaibigan nito. Nanuyot ang lalamunan niya kaya't kinuha nito ang isang baso ng orange juice sa table at saka ininom. Gosh, Celine. 1 million para sa one night stand. Pero teka, pogi ba yung nag-offer? Kung pogi ay di worth it naman kung ganoon. Impit na tumili si Faye kaya muntik nang mabuga ni Celine ang iniinom nitong juice. Walang hiya. Porket pogi, saka tinapalan ka ng 1 milyon, ayos din para pumayag kang babuyin ka. Nahihipan ka na ba, Faye? So, anong ibig mong sabihin? Pogi talaga yung nag-offer sa'yo. Sayang naman. Parang gwapo naman siya tapos sa tansya ko, nasa 30 na siya ganoon. Saka sabi pa niya, Leonardo Per. Ewan ko ba, nakalimutan ko na yung last name niya. Pero sabi niya daw, siya daw yung isifi ng Leudis Company. Paliwanag nga ni Celine na siyang sanhi ng pagbabago ng facial expression ni Faye. Kung kanina ay seryoso ang mukha nito, ngayon ay parang sasabog na ang gulat at kilig sa mukha ng babae. Leonardo Percival.
Seryoso ka ba, Celine? Si Leo yung nag-offer sa'yo ng 1 million para maka one night stand siya. Him. Yun nga. Leonardo Percival. Yun yung full name niya. Walang kapreno-preno ay bigla na lang napatayo si Faye sa kinaupuan nito at sa kanilapitan si Celine. Sinakmal niya ito at nyugyog ang magkabilang balikat habang nagtititili. Ano ba ang ginagawa mo, Faye? Bitiwan mo nga ako. And my God, Celine. Si Leonardo Percival. Yung gustong maka one night stand ka? Ha. Isa lang naman siyang hot multimilyonaryo at pinakagwapong sihi sa buong Pilipinas. Diyos ko naman, kung ako ino-offeran niya, kanina pa kami naka one night stand no. Saka kahit wala pa siya ibigay na 1 million sa akin, papayag ako. Basta siya. Sumabog ang pula sa pisngi ni Faye habang pilit na tinitimpi ang tili nito. Ano naman ngayon? Ang mo. Ang delusyonada mo talaga. Ano na? Sasayaw pa ba tayo o uwi na? Pasado 12:00 na may trabaho pa ako bukas. Sus, ang aga-aga pa Sayaw muna tayo bago ka umuwi. Saka di pa tayo nalalasing Uminom pa tayo. Baka mamaya, pag nalasing na ako, bigla akong pagkainteresan ni Leo. Saka andito. Pa siya, muling tumili si Faye. Wala namang ibang nagawa si Celine kundi pandilatan ito. Pasado 12:00 na ng madaling araw nang magdesisyon ang dalawa na umuwi. Ligtas naman silang nakauwi at hindi na nila nakita pa si Leo doon sa bar. Anong pangalan niya? At ano ang exact address ng babaeng nakabangga ko na iyon sa bar? It's been days since inutusan ko kayong i-locate at alamin ang biography niya. Huwag mong sabihin na wala pa rin kayong nakalap na impormasyon tungkol sa kanya, ani Leo sa kabilang linya habang nakaupo sa couch at walang humpay na nagbubuga ng usok mula sa kanyang vape. Boss, ang pangalan ng babaeng iyon ay Celine Dizon. She's 23 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang restaurant bilang waitress. Ay te-text ko na lang po sa inyo mamaya ang exact address. Good. Mabuti naman at natuntun niyo siya. Kung wala pa rin kayong na-update sa akin hanggang ngayon, siguradong di niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Iba talaga ang bodyguard/private investigator, hands-on sa trabaho kahit minsan nade-delay. Now, ang parents niya ang atupagin niyo. Alamin niyo kung matatapalan ba sila ng millions, kapalit ni Celine, mariing wika ni Leo sa call habang nakadekwatro pa. Isip-isip nito ang mukha at hubog ng katawan ni Celine. Sa tingin ko boss, wala naman tayong magiging problema sa mga magulang niya. Dating drug pusher ng sindikato natin ang tatay niya, kaya't sa tingin ko, matatapalan natin ng pera. O di kaya'y mga epektos at droga. Tumakas sa bibig ni Leo ang isang mapang-angkin at delikadong ngiti nang marinig ang sinabi nito. Good. Kausapin niyo agad ang tatay niya. Offeran niyo sila ng 50 milyon kapalit ni Celine at isunod niyo ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Just get settled as soon as possible, bilin pa ni Leo bago binaba ang tawag. Totoo ba to lahat, Leo? Like gagastos ka ng malaking pera para lang sa babaeng nakabangga mo sa bar. Marami namang ibang babae dyan. May sarili kang club. Marami kang mga babae doon na pwede mong galawin kahit di ka na gumastos. At saka isa pa, kahit nga saan, marami nagkakandara pa sa'yo. You can choose one or kahit ilan pang gusto mong babae without making any moves, gaya ng ginagawa mo ngayon, puna ni client habang nakadekwatro at tumutungga ng champagne. Siya ang pinaka-close friend/mafia partner ni Leo. Sa halos mahigit isang dekada na nagkasama sila ay ngayon niya lang nakita si Leo na full of efforts ang binibigay para lang makuha ang isang babaeng natitipuhan nito. Shut your mouth, Clint. Especially si Celine. Siya yung tipo na di mo basta-basta makukuha gamit ang pera or katawan mo. Di tulad ng ibang babae dyan. If you saw her entire body shape and face, sigurado akong gagawin mo din lahat para makuha siya, sabi nga ni Leo. Tumawa naman si client habang sapo ang noo nitong nangungunot. For real, Leo. Ikaw ang pinaka-playboy na nakilala ko. Sigurado akong pagsasawaan mo din siya at makakahanap ka na naman ng babaeng mabibiktima mo for your own pleasure. Well, kung magsawa man ako sa kanya, ibabalik ko na siya sa pamilya niya. But as long as gusto ko siya, akin lang siya.
If I want it, I get it kapag pagmamayari ko na, akin lang yan at walang ibang pwedeng gumalaw o umangkin. Then, kapag nagsawa na ako, it's up to her kung anong gusto niyang gawin. Bahala na siya sa buhay niya, napapikit ng mariin si client habang tumatawa ng mahina. Alam mo, Leo, I can smell something fishy. What if siya na iyong magiging legal na mafia queen? Suminghap ng hangin si Leo at umiwas ng tingin kay client, ngunit nababaka sa pisngi nito ang kaunting paglantad ng pamumula. Hindi ko alam. Pero isisikreto ko ang pagiging mafia ko hanggat maaari. Hindi lang ako isang multimilyonaryo na gaya ng inilalantad ko sa media. I am a billionaire, kaya makukuha ko pa rin siya kahit anong palag niya. Itay. Kuya Edwin. Pagbuksan niyo po ako ng pinto. Nandito na ho ako. Paulit-ulit niyang kinakatok ang pintuan habang tinatawag ang mga tao sa loob. Itay. Kuya Edwin. Nandyan ba kayo? Makailang beses na tinawag ni Celine ang ama at kuya nito, ngunit wala talagang sumasagot. Napapikit na lang ang dalaga habang inilapag na nito ang mga gamit niya sa sahig. Hinahagod ni Celine ang kanyang magkabilang braso na para bang sinusubukang i-cheer up ang sarili. Maya-maya rin nabuhayan ito ng loob kaya't dinukot nito ang cellphone sa kanyang bulsa at kaagad na nagtipa ng ilang numero para tawagan si Faye. Ngunit ilang saglit lang, napatigil ito sa pagtitipa ng matuunan ang pansin niya ang isang nakatuping papel na isiniksik sa maliit na espasyo ng gilid ng parte ng pinto. Kumuha yun ng atensyon niya habang naglalagabog ang kanyang dibdib. Maya-maya rin ay kumusa na ang mga kamay niya na kunin yun. Hindi niya maipaliwanag ngunit kinakabahan siya. Para saan tong papel na to? At ano to? May sulat. Para kanino? Ani niya sabay buka sa nakatuping papel. Para sakin. Galing kay mama? Takang sabi pa ni Celine at saka sinimulan ang. Basahin ang nakasulat, anak, Celine, wag mo na kaming hintayin o hanapin pa. Nasa mabuting kalagayan na kami ng mga kapatid mo. Alam naming ganon ka din maging mabuti ang kalagayan mo sa kanya. Pasensya na pero kailangan naming gawin ito ng itay mo. Pagod na kasi ako. Humagolhol si Celine matapos niya yung basahin. Naupo siya sa sahig habang nakatabon ang kanyang mga kamay sa mga mata nitong lunod na sa luha. Nagtataka siya ngunit alam niyang hindi lang ito isang biro. Alam niyang totoo yun dahil mismong ina nito ang nagsulat. Handwriting at hinaing yun ng kanyang ina na ni minsan ay di nagawang magbiro sa kanya. Anong nangyayari? Ba't naman ganito? Asan na ba kayo, ma? Bakit niyo ako iniwan? Anong nang gagawin ko? Tanging makakataga na nasambit ni Celine sa gitna ng pag-agos ng kanyang luha. Sapo nito ang kanyang dibdib habang pilit na nilalakasan ang loob. Wala siyang ibang naisip na puntahan, kundi ang kaibigan niyang si Faye, kaya't itinuloy niyang pagtawag dito. Hi, Celine, napatawag ka? Faye, may problema. Anong problema? Kanina tinanggal ako sa trabaho. Ngayon naman pag-uwi ko, wala na sila mama dito. May sulat siyang iniwan. Ang sabi, wag ko na daw silang hanapin kasi naayos na silang kondisyon. Tapos humihingi siya ng kapatawaran sa akin. Kwento nga ni Celine sa kabilang linya habang pasinga-singa ng sipon. What? Halika dito sa apartment ko. Dito tayo mag-usap. Tama na yang iyak. Nandito lang ako, be. Sige, hintayin kita, kahit papaano inahimasmasa na si Celine pagkatapos nitong kausapin si Faye. Binaba niya ang tawag upang pumunta nga roon. Inayos nito ang sarili sabay punas ng kanyang mga luha. Iniaalsa niya rin ang kanyang mga gamit, ngunit bigla na lang may kung sino sa kanyang likuran ang nagtabo ng panyong may pampatulog sa kanyang ilong na sakop din ng kanyang bibig. Naramdaman na lang ni Celine ang pagbagsak ng kanyang katawan sa kamay ng kung sino. Ah! Ang ulo ko. Asan ako? Unang sambit ni Celine nang magising na ito. Kukusutin niya sana ang kanyang mga mata, ngunit agad nitong napagtantong nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa apat na sulok ng kama. Asan ako? Tulong! Pakawalan niyo ako. Walang ibang naririnig si Celine mula sa silid na iyon. Bahagyang nasisilaw ang kanyang mga mata sa sobrang liwanag ng mga eleganteng ilaw. Pansin din niya ang mga magara at mamahaling kagamitan sa loob, ngunit mas nanaig pa rin ang kaba at takot nito. You're awake.
Gising ka na pala, Celine, naka-cross arms na satsat ni Leo. Bigla na lang itong pumasok sa silid. Ikaw? Di ba ikaw yung nakabangga sa akin sa bar? Anong ginagawa mo dito? Ba't nakagapos ako? Pakawalan mo ako. Really? Pagkatapos kitang paggagastusan? Do you think basta-basta na lang kitang pakakawalan? No, baby girl. I own you now. Nabibili na kita sa mga magulang mo kaya akin ka na. At gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo sa ayaw at gusto mo, baliw ka. Anong pinagsasabi mo? Pakawalan mo ako, sabi. That's it. Yan ang gusto ko sa'yo, Celine. Matapang ka. Kung ibang babae ka lang, siguradong hindi na kita kailangan igapos. So ngayon akin ka na at andito ka na sa kwarto ko. Ano sa tingin mo ang naiisip kong gawin sa'yo? Tinatapangan ni Celine ang loob niya, ngunit kabado siya. Nasa harapan niya ang isang matipuno at 6-footer na lalaki. Alam niyang wala siyang laban lalo na't nakagapos siya. Huwag mo akong lapitan. Diyan ka lang. Matapang nitong saad ngunit umisilang si Leo sa kanyang harapan. Paano kung lumapit ako? Anong magagawa mo? Huwag mo akong lalapitan, sabi. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Leo. Unti-unti na itong lumapit sa kanya at naupo sa dulo ng kama. Halos tumigil na sa pagpintig ang dibdib ni Celine sa sobrang takot at kaba, lalo na nang maramdaman niya ang mainit na kamay ni Leo sa kanyang hita. Huwag mo sakin gawin to, please. Nagmamakaawa ako. Maraming ibang babae dyan na willing ibigay ang sarili sa'yo. Huwag naman ako, please. Wala akong laban. Ayoko mabahiran. Gusto kong maging malinis hanggang makilala ko ang taong pakakasalan ko. Please, nagmamakaawa ako sa'yo, Leo. Huwag mo akong gawin sakin to. Wala na akong trabaho. Wala na rin akong pamilya, sana naman wag mo na din gawin sakin to. Huwag mong kunin ang dangal ko sakin, pakiusap. Umiyak nang umiyak si Celine. Walang humpay ang pagtulo ng kanyang luha habang nakapikit na nagmamakaawa kay Leo. Nang dahil naman doon ay napatigil si Leo sa mga gawi ay nagtila walang pakialam doon. Parang lang itong isang leon na tinorture ang magiging hapunan nito. Ngunit ilang saglit lang ay mas sumabog pa ang kaba ni Jonas nang bunutin ni Leo ang baril sa tagiliran nito at saka mabilis na kinasa. What's your last words, Jonas? May gusto ka pa bang sabihin bago ko wakasan yang walang kwenta mong buhay? Nakatuon sa noo ni Jonas ang baril na siyang nagpanginginig sa buong katawan nito. Boss, maawa po kayo sakin. Huwag niyong gawin yan. Ayoko pa mamatay. Leo, that's enough. Isipin mo yung 80 milyon. Hala ako kay Celine habang pilit na nilalakasan ang loob. Hindi ko naman nagawa pang magbuka dahil sa katakot-takot na itsura ng binata sa ngayon. Ano o 80 milyon, bakit ba ikaw galit at naputukan ang kanyang babae? Wala akong pakialam sa 80 milyon. Katingkati na itong baril ko nati. Natigil ang lahat nang biglang mag-ring ang cellphone ni Leo sa kanyang bulsa na kanina ay hiniram ni Celine. Ngunit numero lang na nakapaskil sa screen kaya't kaagad niyang pinatay ang call. Sa pag-hang up niya ay kaagad na bumungad ang naka-open na gallery ng cellphone. Dito ay pumaskil ang selfie ni Celine. Napalunok ng laway si Leo sa sobrang ganda ng mukha ng dalaga dito at sa mga puntong ito'y pakiramdam niya ay hinigop na naman nito ang kanyang buong lakas at bagsik. Fine, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon pero siguraduhin mo lang na maibabalik mo yung droga ko dahil kung hindi, pati pamilya mo idadamay ko. Pinal na banta ni Leo at sa wakas ay binaba na rin ito ang baril na kanina itinututok niya sa noo ni Jonas. Maaga nang umuwi ng mansyon si Leo upang maabutan pa nitong gising si Celine at mabigyan ng panuto tungkol sa setup nilang dalawa bukas. Ibibigay ko sa'yo itong phone para matawagan mo ako. I-check ko din to araw-araw at baka may kinontak ka na kung sino para itakas ka. Make sure na iyong mga contacts mo dito ay mga clients, katrabaho mo sa opisina at ako lang. Wala nang iba, iniabot ni Leo ang isang smartphone kay Celine na may SIM card at number na nito. Pagkatapos nun kinuha naman ni Leo ang isang brand new laptop sa ibabaw ng table at marahang inabot yun kay Celine. Here, kailangan mo yan sa trabaho at nga pala, di ka na makakasabay sakin bukas dahil maaga akong pumapasok. Ayoko kung gumising ka ng masyadong maaga at baka kulangin ang tulog mo. Ipahatid at sundo na lang kita sa isang driver ko.
Just tell me if may ginawa siyang masama sa'yo para maturuan ko ng leksyon, bilin pa nito. Marahan namang inabot ni Celine ang sinabing laptop habang namamangha dito dahil sa napaka-expensive at sikat na brand nito, kapareho ng brand ng kanyang smartphone. Sige po, Sir Leo, pero tungkol doon sa contacts ko. Pwede ho bang matawagan ang kaibigan ko? Siya lang naman po saka di naman ako tatakas. Alam ko namang mapera ka kaya't madami kang mga kamay at mata na maaari akong hagilapin kahit saan man ako sumuot. Gusto ko lang po makausap siya at baka nag-aalala na yun sakin. Ani Celine, nakatingala ito kay Leo habang tinititigan ng maigi ang berde nitong mata. Sure, pwede mo siyang tawagan or makita sa tuwing break time mo or day off mo. I have no worries dahil tama nga yung sinabi mo. Marami akong mga kamay at mata kaya wala kang kawala sakin, banta pa ni Leo. Tumango naman si Celine at umakyat na sa silid nito upang matulog. Pagkakibukasan ay suot na ni Celine ang formal na uniforme nito. Inihatid din naman siya ng driver ni Leo nang ligtas sa building. Good morning, Sir Leo, bati niya agad nang buksan niya ang slide door ng opisina ni Leo na busy sa pagtitipa sa laptop nito. Tumango naman si Leo at pinapasok na siya. Bale dalawa ang office table sa opisina ni Leo. Pinasadya niya talaga ito para lagi silang magkasama ni Celine. Inukupahan na ni Celine ang upuan sa table nito at saka binuksan na ang laptop upang simulan na ang kanyang trabaho. Do a slide presentation, Celine, para sa meeting namin bukas ni Enki Velasquez. I-send ko sa email mo ang script at kung may suggestion ka man sa bawat topic ng slide pwede mo namang ilagay yun sa notes. Then, I will check it kung may point ka nga roon at makakatulong ito regarding sa topic. Pag natapos mo na ang buong presentation, pass it back to me email mamayang 10 oras MT. Unang utos ni Leo kay Celine, kaya tumango naman ang dalaga at sinimulan na ang trabaho. Nang mag-break time na ng pasado 9:00 ay bumaba ng lobby si Celine at doon tinawagan si Faye upang sabihin ang tungkol sa nangyari sa kanya. Naku, Celine. Ngayon ka lang napatawag. Kahapon pa kita hinahanap. Muntik na akong mag-file ng missing case. Di kita makontak pati pamilya mo. Akala ko nadukot ka na. Asan ka na ba ngayong babae ka? Tarantang sinagot ni Faye ang tawag ni Celine. Nasa building ako ngayon ng kumpanya ni Leonardo Percival. Mahabang kwento pero, secretary na ako ngayon dahil wala naman akong pagpipilian. Sagot nga ni Celine sa kabilang linya. Ano? Nasa kumpanya ka ng crush kong si Leo? And Inge. Secretary ka niya? Paano naman at kailan pa? Pero teka nga, saan ka ngayon niya nakikituloy? Di ba wala na sila tita doon sa inuupahan niyo? Sa kasinara na iyon? Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Faye ay ikinuwento na sa lahat sa kanya ni Celine ang nangyari. Mas nagulat naman ito nang malamang magkasama sa iisang bubong sina Celine at Leo. Sinabi din naman ni Faye na pupuntahan niya na lang si Celine sa building na iyon pagka lunch break upang mas makapag-usap pa sila ng mabuti. Lunch break na po, sir. Magpapaalam ho sana ako. Sa labas. Kakain po ako kasama si Faye, yung kaibigan ko po, nangunot ang noo ni Leo nang marinig ito. No, Celine. Sabay tayong magla-lunch sa isang restaurant. Pinal na saad ni Leo at saka agad na tumayo ng kanyang upuan. Bahagyang napaatras naman si Celine, ngunit maagap na kinuha ni Leo ang kanyang kamay at hinila na naman siya hanggang sa makalabas na sila ng building. Dito ay nakasalubong nila si Faye na nagmamadali sanang pumasok sa building, ngunit natigilan din ito nang makasalubong ang dalawa. Leonardo Percival. Celine. Takang bungad ni Faye. Ah, Faye, si Sir Leo. Sir Leo, si Faye nga pala, best friend ko po. Faye, pasensya na pero di ako pinayagan ni Sir Leo na mag-lunch, kasama ka kasi sa isang restaurant daw kami magla-lunch. Naningkit ang mga mata ni Faye habang nakatitig sa dalawa. Bati din sa mga mata nito ang pagkainggit niya kay Celine. Akala ko ba boss mo siya at sekretary ka niya? So bakit magka-holding hands kayo? Natahimik si Celine. Igting naman ang mga panga ni Leo at hinila na ulit siya papunta sa parking lot at di na natuloy nitong nagawang magpaalam kay Faye. Gamit ang kotseng Lamborghini Aventador ay humarurot ito patungong Jeremy Restaurant. Nahilo si Celine sa bilis ng takbo ng kotse at muntik nang matumba pagkababa niya,
Ngunit agad din naman siyang nasalo ni Leo sa kanyang bewang at inalalayan ito papasok ng restaurant. Nang sumakay na sila sa elevator ay marami ang nakasabay nila kaya't siksikan sa loob. Napagilid ang dalawa habang nasa bewang pa rin ni Celine ang kamay ni Leo. Pilit maglagay ng espasyo ang dalaga sa gitna nila ay di niya magawa dahil halos overload na ang elevator. Nahihilo pa rin si Celine. Pansin din naman ito ni Leo, kaya't marahan niyang kinuha ang ulo nito at isiniksik sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito ay hindi lang ang mainit na kamay ni Leo sa kanyang bewang ang nararamdaman ni Celine, kundi pati na rin ang malakas na pintig ng dibdib nito. Di niya maipaliwanag ngunit ganoon din siya. Halos magkasing bilis ang tibok ng dibdib nila. Natigilan ang dalawa na para bang nalulunod sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Ang dibdib ni Leo ay para bang naging comfort zone ni Celine. Pakiramdam niya iligtas siya dito habang si Leo naman ay nagmistulang isang dragon na walang kakayahang magbuga ng apoy dulot ng pag-amo nito sa malaanghel na mukha ni Celine. Maya-maya ay bumukas na ang pinto ng elevator sa 14 na GA floor kung saan sila kakain, kaya't bumalik na sa ulirat ang dalawa at inuko pa ang isang table doon. I'd like to have lobster thermidor, beef Wellington, caviar and chardonnay, request ni Leo habang hawak-hawak ang menu. Ikaw, Celine, anong gusto mo? Tinitigan at binasa ni Celine ang menu, ngunit mukhang mamahalin at di niya kayang bigkasin ang mga pangalan ng pagkain dito. Same na lang po sa inyo, sir, ani niya dahil di talaga itong makapili. Okay. Gusto kong si Chef Manzano ang magluluto ng mga in-order namin. Just tell him in my name, Leonardo Percival, para unahin niya kaming ipagluto and of course to make our food more special and elegant since he's one of private chefs. Binalik na ni Leo ang menu sa waiter. Tumango naman ito at nagmamadaling bumalik sa cooking area. Ilang minuto lang ang nakalipas ay bumalik na ang waiter dala-dala ang mga in-order nila. At saka isinerve na iyon sa kanilang mesa, ngunit habang inilalapag nito ang pagkain sa table ay sumisilip ito ng tingin sa dibdib ni Celine. Umigting ang panga ni Leo nang mapansin yun. Hindi na ito nagdalawang isip pang tumayo at saka inilabas ang kanyang baril at marahas na itinutok sa ulunan ng waiter. You son of a freak! Sinong nagsabi sa iyong pwede mo nang bastusin ang pagmay-may-ari? Kubula. Las ni Leo habang nakikitigan at napataas naman ang kamay ang waiter. Sorry, boss hindi ko naman po sinasadya, nginig na sabi pang waiter. Subalit ngunit wala siyang pakidoon. Para lang itong isang leon na tinutsure ang magiging hapunan nito. Ngunit ilan saglit lang ang lubipasay sumabog pang kaba ni Jonas nang bunuti ni Leo ang baril sa tagiliran nito sa kabilang at kaagad na pinataya and call ngayon ay sinimulan ng iyon ang mga armas minito sa sinabi nyo ay ang at sa ganyan na tumigil. Mga sasahig ng pinto niya siya sa na ngayon ay inilayo siya sa ay tumayo sinubukan ng mga taong pagpapatawa nagdala sa hinigit lang ang babae at nagdadala ito sa laban. May kaaway pakiusap na siya ang ganoon. Sana hindi pa rin kayo, ngunit may kaaway pa. Malapit nang muling umalis sa loob. Hindi kita ako nag-aala-ala, hindi ko gagawin, lalo na ito may malapit na kayo ano mangyayari, kahit hindi na nakasiliman na ako ang mga kataga sa gitna ng pag-agos ng kanyang niya, may nagawa lang na kayo na mas mabilisang ito. Kayo na kasi ano? Gaya noong nakaupo ang loob nito ang nangyari ang kanyang na.